Kinilala rin po mga sundalong sugatan sa naturang engkwentro na ngayon po ay nagpapagaling sa ospital sa Zamboanga. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jiggy, nagkapunit-punit man daw yung balat at laman dahil sa mga tama ng bala, hindi daw matitinag ang tapang ng Marines na sugatan matapos ang engkwentro sa Abu Sayyaf Group nitong Sabado. Sa Heroes Ward ng Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City, nagpapagaling ngayon ang 4 sa siyam na sugatang Marines. Matapos parangalan kaninang umaga, nagpahayag ng kahandaang bumalik sa Sulu ang mga sundalo. Stable na rin ang kondisyon ng 4 na Marines na nasa trauma center naman sa Sulu. Isa naman sa mga sugatan ang dinala sa pribadong ospital sa Zamboanga City dahil sa kritikal na kondisyon. Sa loob ng kampo ng Western Mindanao Command, naka-half-mast ngayon ang watawat ng Pilipinas bilang pagpupugay sa 7 Marines na nasawi sa engkwentro. Kahapon ay balot ng Philippine flag at sakay ng 6x6 trucks ng Philippine Marines. Inihatid sa Edward Andrews Air Base ang metal casket na pinaglalagakan ng 7 Marines. Mula sa hanay ng Abu Sayyaf, 7 rin ang patay sa engkwentro, kabilang na ang umano'y 2 sub-commanders ng grupo. Sa kabila ng pagkalagas din sa kanilang hanay, hindi raw magpapadalos-dalos ang Philippine Marines. Test mission nga ang sinagawang ronda ng Marines sa Barangay Tusag, bayan ng Patikul noong Sabado bilang reconnaissance sa rescue operations na ikinakasa para sa kidnap victims ng Abu Sayyaf. Bahagi ng specialized training ng Marines ang test missions para sa piling mga sundalo. Pero habang gumugulong ang test mission, tiyempong nakasalubong ng Marines ang hindi bababa sa 50 miyembro ng Abu Sayyaf na nauwi sa barilan. Ayon pa sa Westmincom, hawak pa ng Abu Sayyaf ang 6 na foreign at 7 lokal na kidnap victims. Sa kabila ng banta umanong pagganti ng ASG, ay nananatili naman daw na kalmado ang sitwasyon sa lalawigan ng Sulu. Jiggy? Maraming salamat, Cedric Castillo.